Magandang araw! Kumusta kayong lahat? Hangad ko na nasa kaligtasan ang bawat isa sa inyo. At para sa kaalaman ng lahat, tayo ay nasa ikatlong linggo na ng ating markahan at ang ating aralin ay nakapokus sa nilalaman ng Activity Sheet number 2. Bago tayo magsimula ng ating aralin, simulan natin ang ating klase sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, kamusta ka? Ngayon, hayaan ninyo na sabihin ko at banggitin ko ang kasanayang pampagkatuto at ang layunin natin sa ating aralin. Kasanayang pampagkatuto. Nagagamit ng angkop ang mga pamantayan sa pagsasaling wika. Mula rito, nagkaroon tayo ng tatlong layunin. Una, natutukoy ang kahulugan at kahalagahan ng pagsasaling wika. Pangalawa, naiisa-isa ang mga katangian at pamantayan sa pagsasaling wika. At ang panghuli, na isasalin ang mga pahayag sa metolohiyang nabasa. Handa ka na ba? Narito ang mga paalala sa virtual na klase. Una, isaalang-alang ang tamang paggamit ng microphone at video habang nagaganap ang online class. Pangalawa, i-disable ang microphone lalo na kung hindi naman magsasalita upang mabawasan ang feedback ng malilikang ingay sa inyong mga lugar. Pangatlo, kung nahihiyang sumagot gamit ang microphone, meron tayong tinatawag na in-call messages, inbox o comment section at doon na lamang ibahagi ang saloobin, pananaw o reaksyon kaugnay ng talakayan ng may paggalang sa lahat. At ang panghuli, inaasahan ang kooperasyon ng bawat isa sa pagsunod ng mga tuntuning pang-classroom tungo sa mas organisado at epektibong pagkatuto sa virtual na silid-aralan. Handa ka na ba? Simulan na natin ang ating klase. Ihanda na ang kagamitang kakailanganin sa klase tulad ng activity sheet, module, sagutang papel, o anumang gadgets na makatulong sa pagkatuto. At tandaan, at ang pinakaimportante sa lahat, maging aktibo sa klase upang maging makabuluhan ang talakayan. Para sa ating pagbabalik-aral, binabate ang bawat isa. Deserve nyo ang Aling Junisha Club. Very good, very good, very good. Sa isingawa nating gawain na tinatawag na virtual debate at ang lunsaran natin ay ang ating FB group page. Naghanda ang guro ng tatlong issue. Nandiyan ang academic break now, kulong o community service, at health system sa Pilipinas. Pagbati sa bawat isa sa inyong Amber, sa inyong makabuluhan at malamang diskurso, palitan ng kaisipan ng pananaw tungkol sa isyong inatas. Napakahusay. Ngayon, sagutin natin ang gabay na tanong tungkol sa gawaing isinagawa. Una, bilang mag-aaral, mahalaga ba na maging maalam sa mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid? May nais ba sumagot? Sige po, Cedric. Mahusay. Tulad ng binanggit ni Cedric, mahalaga na maging maalam sa mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid dahil meron tayong nakukuwang mga impormasyon na pwede nating magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sumunod, paano magiging epektibo ang pagbibigay ng isang opinyon tungkol sa isang issue? May nais mo bang magbahagi? Sige po, Denise. Magaling. Naging epektibo ang pagbibigay ninyo ng opinyon sa pamamagitan ng paglalahad ng mga batayan. May mga sangguniang binanggit. Di ba nakita pa nga doon? Kahit si Denise gumamit ng mga link, ng mga artikulo, mga balita na kung saan sa tingin niya ay magagamit niya talaga na panlaban doon sa issue na naata sa kanya. Mahusay po. Ngayon, magtungo na tayo sa pinaka-focus nating aralin sa hapong ito. At umpisahan natin yan sa gawain na tinatawag na
Translate mo yarn, #tumbas salita. Narito ang panuto. Isalin ang sumusunod na salita na nakasulat sa wikang Filipino at ibigay ang katumbas nito sa wikang Ingles. Gamitin ang salita sa makabuluhang pangungusap. Bibigyan lamang ng 30 segundo sa pagbuo nito. So ibig sabihin, Amber, isulat po ang pangungusap o ang katumbas na salita sa comment section. Handa na ba? Huwag na natin patagalin pa. Unang salita, tagumpay. Ayan, nakikita ko na ang mga sagot. Tumpak, triumph. Ngayon, gamitin ang salitang tagumpay sa pangungusap. Magaling. Sumunod. Pangalawang salita, malikhain. Yan, nakikita ko na ang mga salitang ibinabahagi sa comment section. At tama kayong lahat. Ang sagot ay creative. Gamitin sa makabuluhang salita ang salitang malikhain. Ang huhusay talaga ng Amber. At ang panghuli, pagtitiis. Ano kaya ang salin nito sa wikang Ingles? Tama! Endurance. Gamitin ang salitang pagtitiis sa pangungusap. Napakahusay ng bawat isa sa inyo. Deserve nyo talaga ang virtual clap. Gabay na tanong. Mula sa ating isinagawang gawain na tinatawag na Translate Mo Yarn, sa pagbibigay ng katumbas na salita, ano ang pangunahing katangian ang dapat taglayin? Sige nga po, Ira. Magaling. Dapat meron kayong alam sa dalawang wika. Sumunod. Gaano kahalaga na maging maalam tayo sa wika? Ipaliwanag mo nga, Alfredo. Tumpak. Mahalaga na maging maalam tayo sa wika dahil wika ang ginagamit natin sa impormasyon. Impormasyon ba? Komunikasyon. Napakagaling, na typo lang daw si Alfredo. Mahusay po. Ngayon, meron tayo nakikita dalawang larawan sa screen. Ayan. So nakikita natin ang basong isa ay may laman, samantalang ang isa naman ay walang laman. So gawin natin ito makatotohanan. Siyempre, si Binibining Priolo ay naghanda ng dalawang baso. Ang isang baso ay merong tubig at ang isa naman ay wala. Ano po ang kaugnayan nito sa ating aralin? So ipagpalagay natin, ito ang wikang Ingles, ito naman ang wikang Filipino. Ang tubig ay sumisimbolo sa wika. Isinalin natin. Kung mapapansin natin, sa pagsasalin natin ng wika, meron pa ring, hindi mo nakita sa camera, ayan. So meron pa ring naiiwang mga tubig, bakas. Ibig sabihin, ang mga naiiwan po ay ang mga kultura, ang mga paniniwala at tradisyon. Kung naisalin natin lahat, bakit merong niiwan? Ibig sabihin, sa pagsasalin, walang perpekto. Meron pa ring naiiwan. Bakit? Dahil meron tayong parang boundary sa bawat isa. At meron tayong pagkakaiba-iba ng ating mga paniniwala at kultura. Ganon din daw sa wika. Hindi lahat ay merong salin. Kaya naman kinakailangan na maging maingat tayo dahil hindi dapat mawawala ang diwa nito o yung diwa ng isinasalin. Naintindihan po ba? Yan, di ba? Sa tingin ko naman ay malinaw yon, Amber. At mas palilinawin pa natin yan sa mga susunod na talakayan. Ayan. Nang nakikita natin sa screen, napakadaming wika sa mundo. Tama.
Dito pa lamang sa ating bansa, napakadaming wika at minsan ang bawat salita ay merong kanya-kanyang pagpapaliwanag. Yun ang tinutukoy ko kanina. Nagigets na ba? Ayan, nakikita ko na ang mga react sa ating online class na talagang nananabik na ang bawat isa. Ngayon, bigyan na natin ng formal na definisyon ang pagsasaling wika. Ayon dito, ang pagsasaling wika ay isang proseso kung saan ang isang pahayag, pasalita man o pasulat ay nagaganap at ipinapalagay na may katulad ding kahulugan sa isa pang dati ng umiiral na pahayag sa ibang wika. So nakikita ba natin o nasusuri natin, ipinapalagay na may katulad ding kahulugan. Kaya siya proseso. Dahil tayo ay nagkakaroon ng saliksik, naghahanap tayo ng ipinagpapalagay natin na katulad nito. Sumunod, ang pagsasaling wika ay muling paglalahad sa ipinagsasalinang wika ng pinakamalapit na natural na katumbas. Isipin, pinakamalapit na natural na katumbas. Naghahanap tayo, yun talaga bang parang iniisip natin, Amber, na 0.1% pareho sila. 0.1% magkatugma sila. Unang batayan natin ay ang kahulugan at ang pangalawa naman ay nakabatay sa estilo. Ngayon, kung ating paiikliin, ang pagsasaling wika ay paglilipat sa pinagsasalinang wika sa pinakamalapit na katumbas sa diwa at estilo na nasa wikang isinasalin. Bilang mag-aaral, paano mo magagamit ang pagsasaling wika bilang estudyante? Patunayan mo nga. Sige po, kalayag. Mahusay. Malaman ng kanyang sagot. Sabi niya, bilang isang mag-aaral na mag-senior high school na, magagamit mo ang pagsasaling wika kung kayo ay magpe-present. Magkakaroon ng pag-uulat, presentasyon sa klase. Pero tandaan natin, hindi natin dapat angkinin ang isang impormasyon na isinalin ng iba. Tandaan yan, Amber. Ngayon, magbigay naman ng mga trabaho kung saan natin magagamit ang pagsasaling wika. Sige nga po, Joshua. Kagaling ni Joshua, talagang pinagandaan. Una, sa call center. Totoo naman, dahil ang mga nakakausap sa call center halimbawa ay mga dayuhan at marami pang iba. Sanayin natin ang iyong isipan. Isalin mo ang sumusunod na pahayag. Una, you are the apple of my eyes. Oh, ayan, may nakikita ko. Sabi, ikaw ang mansanas sa aking mga mata. Ano yung sinabi natin kanina? Ang hinahanap natin sa pagsasalin ay ang pinakamalapit na natural na katumbas. Pwede, ikaw ang aking paborito. Sumunod, you will know of fruits by its tree. Yan, nakikita ko na ang mga sagot. Napakahusay ng Amber. Talagang naunawaan ang pinupunto o ang aralin natin ngayong hapon. Mga katangiang dapat taglayin ng isang tagapagsalin. Narito naman ang mga gabay sa pagsasaling wika. Handa na ba? So, upang malaman natin kung talagang naunawaan ang aralin sa hapong ito, ilabas na po ang activity sheet number 2 at gawin ang gawain 1. Bibigyan lamang po ng 10 minuto upang maisagawa ang gawain. Simulan na.